Enough is enough. If provinces and territories cannot do this, we will do it for them, and they will not like the bluntness of the instruments that we use. Today, I am announcing 3 principal measures. 1, a temporary 2-year cap on new international student permits. It is the latest in a series of measures to improve program integrity and set international students up for the success in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well. To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024, we are setting a national application intake cap for a period of 2 years. For 2024, the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits, a decrease of 35% from 2023. In the spirit of fairness, we are also allocating the cap space by province based on population, such as that some provinces will see much more significant reductions. We'll continue to work closely with those provinces and territories to put these measures into place, as they will be responsible for determining how the cap is distributed between its designated learning institutions that they have jurisdiction over. I've had productive conversations in particular with British Columbia and Ontario already, and we all recognize that more needs to be done to protect the integrity of our system while supporting international students. In addition, effective immediately, applicants must provide a provincial attestation with their study permit application. At the same time, the cap will not apply to students at graduate levels of studies, including master's and doctoral students. Those are the people we're looking for. Study permit applications at the elementary and secondary school levels will also be exempt. To repeat, as of September 1st of this year, postgraduate work permits will no longer be available to public-private institution models. Thirdly, in the coming weeks, we will be announcing that open work permits will only be allowed and be available to spouses of international students enrolled in master's and doctoral programs, as well as professional programs such as medicine and law. Spouses of international students enrolled in other levels of study, including undergraduate and college programs, will no longer be eligible. So ayun nga, kanina habang naka-lunch break tayo, napanood ko sa YouTube yung announcement ng aming Immigration Minister na si Mark Miller. So yung announcement niya is pertaining sa mga bagong mag-a-apply ng study permit at papasok dito sa Canada as international student. So habang nga pinanonood ko yun, medyo nakaramdam tayo ng pagkalungkot. Kasi syempre alam niyo naman, produkto din tayo ng pagiging isang international student. So parang kung ilalagay ko yung sitwasyon ko doon sa mga announcement na ginawa ni Mark Miller, nakakalungkot talaga. So yun nga, base doon sa announcement ni Mark Miller, meron siyang ginawang 3 pagbabago sa pag-a-apply ng study permit ngayong 2024. So number 1 nga doon sa listahan niya or doon sa announcement niya is yung pagbibigay o pagkakaroon ng cap na sa pag-a-approve ng study permit. Kasi parang last year nasa around 800,000 yung aprobahan na study permit. Ngayon parang kinockdown nila sa 360,000, bumaba siya ng almost 35%. Tapos yun nga, sa 360,000 na yun, i-divide yun o i-distribute yun sa mga province dito sa Canada para maging fair daw sa lahat. Pero syempre yung good news dito, may exemption din. Hindi kasama dito yung mga meron ng study permit, yung holder na ng study permit. Tapos hindi rin kasama dito yung mga magre-renew ng study permit. So bali, ang sakop lang nitong cap na to is yung mga bagong mag-a-apply. Number 2 sa announcement ni Mr. Mark Miller is yung pagkakaroon ng attestation letter. Ito yung pagsama ng letter na to sa mga requirements na pag-a-apply ng study permit. Medyo hindi ako familiar kung ano tong attestation letter, pero sa pagkakaalam ko manggagaling to sa province na kung saan ka mag-aaral. Meron din mga exemption dito. Ito yung mga children na mag-aaral dito sa Canada from kindergarten to grade 12. Guro, ito yung kung magsasama natin yung mga
ano natin, mga anak natin para mag-aral din dito sa Canada, hindi na sila kailangan kumuha nito or humingi nito sa province na kung saan kayo mag-aaral. Exempted sila. Tapos isa pa is yung mga estudyante na magma-master, mag-aaral ng masteral dito sa Canada, di na sila kailangan pang mag-submit nitong attestation letter na to. Tapos yung mga estudyante na mag-e-extend o yung nandito na meron expired na yung study permit tapos mag-e-extend sila, hindi na rin nila kailangan pa mag-submit ng attestation letter. Tapos yung pinakahuli o yung number 3 dun sa announcement ni Mark Miller is yung tungkol sa open work permit. Yung meron na dito yung hindi na eligible yung mga spouses ng mga mag-aaral dito sa Canada na kukuha ng undergraduate program. So hindi na sila magiging eligible para kuhaan or i-apply ng open work permit yung mga spouses nila. Parang magiging available na lang to dun sa mga mag-aaral dito as masteral degree or doctoral degree. Yung mga spouses nun, yun yung magiging eligible ngayon sa pag-apply ng open work permit. Yung kagaya ko dati, yung program ko is undergraduate program kasi 2 years siya. So yung mga ganong program ngayon hindi na natin pwedeng i-apply yung ating mga spouses or common law partner as open work permit. Medyo ayun, nakakalungkot kasi syempre mawawalan na tayo ng katulong sa pagpo-provide ng ating needs dito, yung mga financial expenses natin. Syempre, di ba, kaya nga natin ina-apply yung open work permit natin para din sa mga spouse natin para may makatulong tayo sa pag-iipon para sa mga susunod na tuition fees natin. Ngayon wala na, parang talagang pag pumunta ka dito kailangan talaga financially ready ka na, wala ka nang iisipin sa mga tuition mo. Kung mag-work ka, ikaw na lang as part-time, parang yung sasahurin mo lang doon sa part-time na yun is enough lang para ma-cover yung mga personal needs mo. Pero pagdating sa tuition fee, kung pupunta tayo dito na hindi tayo ready, baka ngayon mahirapan na tayo, especially inalis na yung open work permit para sa mga spouses natin. At yun, medyo nakakalungkot lang, pero sana syempre, sabi naman ni Minister Miller, maglalabas pa siya ng detailed announcement pagdating dun sa OWP na yan in next few weeks. Maari pang mabago, kaya sana maging maganda yung susunod niyang announcement. Sana pumabor dun sa mga kukuha ng mga undergraduate program. So ayun lang guys. Sana wag tayong sa panood natin ng video or sa announcement ni Mark Miller, wag pa rin tayo ganong mawalan ng pag-asa. Alam ko yung mga ganyang announcement medyo panglambot at saka parang nakakawalan na ng gana, pero dito kasi sa Canada every time naman maya nagbabago sila ng rules pa iba-iba. Maaaring ngayon medyo mabigat yung rules na binago in-implement nila. Malay natin next few months ma-revise, mabago, mas gumaan. Ipagdasal na lang natin na ganun yung mangyari. So ayun nga guys, tatrabaho muna uli ako ng kahit 1-2 oras, tapos ayun, pahinga na rin at bukas maaga pa ang ating pasok. So thank you for watching and see you to the next one.